Akala ko talaga Chinese siya. Tingnan nyo, hindi siya mukhang Pakistani ano. A-attend naman pala tayo ng kasalan ngayon dito sa Pakistan. At andito na nga kami sa labas ng marriage hall. Pagpasok pala ay ganito ang itsura ng marriage hall. Ito pala yung side na papasok sa babae. Sa kabila naman ay yung side papasok sa lalaki. At bigla na nga lang lumusot dito yung mga bulinggetong na ito. Kasamahan kasi ng biyanan kong lalaki yan. Nasa mga lalaki sila. Abe siguro hinanap kami kaya ayan biglang lumusot dyan. Ganyan lang pala suot ni Mariam ngayon. Ayaw nga mag-dress. Eh total naman mainit. Ay pinagganyan ko na lang siya ng suot. At dito pala sa gilid, dyan sila nagpe-prepare ng pagkain. Yung mga plato, dyan sila nagluluto. At kung ano-ano pa. Siyempre, pag-a-attend ka ng kasal, maiwan ang lahat bukod sa plastic ay itong sobre nga. Hindi dapat maiwan yan sobre at nakakahiyabang kumain. Eh paano kung malulunok yung kakainin ko niya kung wala akong iaabot? Mga 9 PM na nga siguro dumating yung bride. Ang pinsan pala ni Adel dyan ay yung lalaking ikakasal. Pati yung isang nakatayo na yan ay kapatid ng ikakasal. 5 yan magkakapatid, yan na nga lang walang asawa saka isang babae. Tapos itong photographer, dalawa yan eh, isang lalaki isang babae. Hindi ko matiis. Tinanong ko siya, Chinese ka ba o Pakistani? Pakistani daw siya. Akala ko talaga Chinese siya kasi medyo singkitehan no. Huminto nga dito sa gitna yung ikakasal dahil nga magpipicture-picture ba at saka video. Kadalasan pala dito sa Pakistan pag kinakasal, ayan may pa-fireworks sila sa loob pag dumating na yung ikakasal. Sa atin sa Pinas, lalo na sa probinsya namin, yung paputok na lumilipad, nakalimutan ko na yung tawag dun eh. Gumagamit din sila dito noon. Kaya nga lang, sa Mendy night nila kadalasan yun, nagpapaputok sila ng ganun. O kaya, bang-bang. Lalo na sa mga liblib na lugar dito, kadalasan bang-bang talaga ang ginagamit nila sa gabi. Alam niyo na kung ano yung bang-bang ha, baratatatat. Yun na yun. Nung una, tumatawag pa ako sa asawa ko, may kami nag-away, sabi ko. Kasi hating gabi na eh. Sabi sa akin ng asawa ko, hindi. Sabi niya, may kasal pagka ganun. Kaya ngayon, nasanay na ako. Pagka merong ganun, ay may kinakasal malapit. Habang hindi pa pala sineserve ang pagkain, ay ayan, ang mga bata ay naglalaro-laro muna dyan. Mga bandang 9:30 nga, ay ayan, sinerve na yung pagkain. Ay, gutom na gutom talaga ako. Wala akong umagahan tanghalian dyan. Kaya talagang sulit na sulit ang aking ibinigay na sobre. Kasi nakadalawang pirasong manok naman ako dyan nahita. At saka mga kalahating kilo siguro ng baka. Sa kanin naman siguro mga isang bandehado lamang. Isang bandehado daw. Ang nakakalungkot lamang, gusto ko pang kumain pero parang yung tiyan ko kasi humihilab na. Ay naku, tuwan-tuwa ako sa sarili ko. Akala ko talaga hindi na ako aabot sa bahay. Ayun nga sasakyan namin nung pag-uwi ay nasa labas pa lang ng bahay. Bumaba na ako, nagtatakbo na ako papasok. Hindi ko na hinintay maipasok yung sasakyan. Ay, hindi ko na kaya ka ako baba. Sabi ko, Abu, bababa na ako. Kaya ayun, nagtatakbo ako. Bit ko talaga yung sandals ko. Nagtatakbo ko pa akyat. Tuwan-tuwa nga yung pamangkin ni Adil na paano daw ba ako, sabi kay Usman. Sa lahat ng kasalan in-attendan ko dito sa Pakistan, hindi pa ako nag-CR sa kasalan. Ewan ko, bakit nga ba no? Minsan nga yan nga ang itur ko. Ang CR sa kasalan. Hindi pa talaga ako nakakita ng CR dito sa kasalan. May CR naman ha. Basta hindi lang ako nagsi-CR. Tapos kwento ko sa inyo, di ba yung mukhang Chinese, tinanong ko kung Chinese siya. Pamaya-maya binalikan niya ako, sabi niya sa akin, can I take your picture? Sabi ko, yes, sabi ko naman. Tapos umi-smile na ako, nakaupo ako, nilapitan niya. Sabi niya, doon, sabi niya, alam niyo yung nakatayo yung ikakasal, yung may pa-fireworks. Doon niya ako pinicturean ng pinicturean. Ay nako, nahihiya ako sa mga nakatingin sa akin kasi halos lahat nakatingin sa akin kasi ako lang nakatayo doon. Dahil mga nakaupo na lahat ng bisita, dahil malapit na magkainan eh. O sige, sabi niya, tumalikod ka naman tapos ilagay mo yung buhok mo sa likod mo. Ay, parang model. Tawa ako ng tawa nung bumalik ako sa lamesa namin. Tawa ako ng tawa sa hipag ko, sa kay Ami. Ay, model, sabi ko. Medyo nahihiya nga ako kasi parang agaw eksena naman ako sa ikakasal. Eh kaso, yun naman babae ang nagsabi sa akin na picturean niya ako doon. Alam niyo naman ako mapagbigay sa lahat-lahat. Kaya sige, gora tayo dyan. Yung palang ikakasal mga kapanay ay arranged marriage yan. Ang nag-arrange niyan ay yung kapatid na babae nung lalaking ikakasal. Katrabaho niya yata yung babaeng ikakasal. Parehong doktor yan eh. Yung isa nga lang, pinsan ni Adil na lalaki ay doktor sa ngipin. Yung babae, hindi ko alam kung saan siya doktor. Yung lalaking kinakasal pala na yan, yan yung sinasabi ko sa inyo na laging kasama ni Adil pag umuwi dito sa Pakistan. Ay, minamadaling araw siya, kasamahan niya yan. Puro kwentuhan lang sila. Tapos na pala akong kumain. At ayan nga, ang pinagkainan ko, di ba, simot na simot. Nakakain na rin pala ako ng sweets. At ayan nga, uuwi na kami si Usman. Tuwan-tuwa busog na naman eh. Tuwan-tuwa yan. Pero pag uwi sa bahay, nako, gutom na naman daw siya, nagpaluto pa. Sinasabihan ko na, kumain na ng sobrang dami para hindi na ako magluto sa bahay. Ay matigas ang ulo.
Tapos itong may mga yelo na yan, siguro dyan ibinabad yung soft drinks para lumamig. Tapos ayan yung mga pinaglutuan nila, ganyang kalalaki yung pinaglulutuan dito. At ayan na nga, pauwi na kami, kaya kailangan na magtalokbong. Kasamahan ko pala yung biyanan ko, yung mga bata nauna na sa amin.